Ayan guys, magandang araw ulit. Nagbabalik ang iyong kakuryente. Okay, ngayon pag-uusapan natin ang tatlong uri ng setup. Ito yung off-grid, grid tie, at saka hybrid setup. Una sa lahat, ano ba yung grid na tinatawag? No? Ang grid po ay yun yung siya sa DU, yung distribution utility. O kaya si electricity provider natin. Sa madaling salita, nabubulol ako, siya si electric cooperative. Kung halimbawa dito sa NCR, siya si Meralco. Sa Ilocos Sur, Iseco. Sa Albay, Aleco, at marami pang electric cooperative. Yan. Siya si yung nagbibigay ng kuryente, nagsusupply ng kuryente natin, yun yung grid. Ngayon, una nating tatalakayin is yung off-grid setup. Ang off-grid setup, ito yun, yung ginawa kong setup. Yan. Nai-video ko na, nai-content ko na kung paano yung gumana, kaya hindi ko na ganong elaborate, no? From solar panel natin, mag-harvest siya, i-imbak niya dito sa ating power bank, which is yung battery, sa pamamagitan ng itong solar charge controller, no? From naman battery, direct current para magamit natin sa ating household appliances, gagawin niyang AC through ito naman tong power inverter. Yun lang, ganun lang gumagana ang ating off-grid. Pero off-grid siya kasi hindi siya nakakonect dito sa ating electricity provider, dito sa ating kuryente sa bahay. Ang susunod nating is itong grid tie. So ano ba yung grid tie? So from the word itself, nabubulol talaga ako English pa. Ayan. Grid tie, ibig sabihin nakakonect sa ating electricity provider, si DU. Nakakonect siya. So, ang grid tie guys, mas mura. Kasi ang bibili mo na lang, solar panel at saka yung grid tie inverter. Wala na dito si MPPT solar charge controller at wala na rin itong si battery. Yan, wala na. Kasi naka-connect na mismo sa ating kuryente. Yan. Mura, di ba? Mas sa budget. Tapos, halimbawa naman, ang nakukonsumo ng bahay mo is 700 watts. Tapos, medyo malaki yung setup. Nag-harvest na siya ng 1,000 watts. Ang sumusobra doon na, halimbawa, sumobra ng 300, ay i-export niya doon kay electric cooperative. Diba? Export niya. Ang pangit nga lang, pag nag-export siya sa ating electric cooperative, yung metro, mas bibilis pa ng ikot. Ang tendency nun, mas malaki ang iyong babayaran. Pangit, no? Kasi ganun yung metro natin. Yung design ng metro natin, normal na metro na ginagamit natin. Import man or export, ganun pa rin yung ikot. Yan. Ang pangit, no? Kaya nagpaano, mas lalaki pa yung ang bill mo, no? Ngayon, mayroon tayong dalawang option na gagawin dyan, guys. Ang unang option is maglalagay tayo ng city limiter. Yan. City limiter. Ang city limiter natin, guys, ay ilalagay natin malapit dun sa dito sa inverter, grid tie inverter natin. Siya yung parang magka-connect. Kasi lilimitahan ni city limiter kung ilang wattage ang lalabas doon sa may natin, grid tie inverter. Halimbawa, yan nga, 700 lang yung nakukonsumo natin sa bahay natin, tapos 1,000 watts naman yung ayun, 700 watts ang nagagamit natin, tapos 1,000 watts ang na-harvest ni solar panel natin. Ang ilalabas lang nun, yung grid tie inverter natin ay 700 watts lang para wala na siyang may export sa ating grid tie. Sa ating electricity provider. Yun yung unang option para hindi lumaki yung bill imbis na lumiit. Pangalawang option guys is mag-apply kayo ng net metering dito sa ating electricity provider, DU, no? Mag-apply.
Kapag naaprubahan na kayo guys sa net metering na tinatawag, ay papalitan na mismo yung iyong metro. Hindi na siya yung normal na ginagamit natin. Para kung halimbawa mag-export tayo ng ng kuryente doon, ay babayaran tayo ni electricity provider. Yan. Pero kalahati na lang ang bayad noon. Halimbawa sa atin, ang singil sa atin, halimbawa lang ay 10 pesos per kilowatt. Yung sa naman sa yung may export naman natin ay 5 pesos na lang per kilowatt. Pero at least okay na. Zero bill ka na, babayaran ka pa. Tapos, sarap, 'di ba? Pero yan, lahat naman yan ay meron, kung may advantages niyan, meron din naman disadvantages. Una dito is yung halimbawa, walang kuryente, walang electricity na galing kay electricity provider. Wala din po kayong kuryente, guys. Wala din. Kasi nga, ito nga, naka-grid tie, nakasaksak mismo yung inverter nyo dito sa ating saksakan. Diba? Pangit, diba? Kaya ka nga nagpa-solar para kapag walang kuryente, brown out, ay meron kayong alternatibong pagkukuha ng source ng electricity. Ngayon, dito na ngayon papasok guys yung ating pangatlong setup, which is ito yung hybrid setup. Si hybrid setup lang naman is parang pinagsabang off-grid at saka grid tie. Naka-grid tie ka na, at the same time mayroon ka pang battery bank, which is yun, may power bank pala, which is yung battery, para kahit halimbawa mawalan ng source si electricity provider, walang kuryente, di ba, ay may kuryente ka pa rin. Yan. Pero syempre may disadvantage din. Syempre ang hybrid setup natin is napakamahal, ang mahal guys. Pero kung may pera ka, yun ang inirekomenda ko sa inyo na na setup, no, ay itong hybrid setup. Kasi yun nga, pwede ka nang magbenta, naka-grid tie ka na, pwede ka nang magbenta ng ng kuryente sa ating electricity provider. At halimbawa, wala ka namang kuryente, meron pa rin kasi may naka-backup tayong battery. Okay, yun lang guys. Sana naintindihan nyo at sana alam nyo kung anong suit sa inyo. Kung halimbawa, balak nyo mag-DIY na magkabit ng ating solar setup. Salamat sa panonood. Bye-bye.